ang pinirmahan po ninyo at saka sinumpaan ngayong araw na ito. Ano po? Opo, Your Honor. Pwede po bang malaman kung totoong nasa maximum security compound po kayo ng Bilimid? Ako po, Your Honor, ay nandun na po ako sa RDC Maximum, National Bilibid Prison. Okay. Kailan ka pa nandun? I think more than 1 month, Your Honor. 1 month. Ano kaya ang kaso mo? Bakit ka nakulong? Your Honor, dahil sa panghuli ng illegal na droga sa Manila International Container Port. At ano ba ang naging sentensya mo? Life sentence, Your Honor. Inapila mo ba ito? Opo, Your Honor. Okay. Ano ba ang trabaho mo bago ka nagkakaso at nakulong? Operatiba po ako, Your Honor, ng Intelligence Office, Customs, Intelligence and Investigation Service, Bureau of Customs. Okay. Nag-import ka ba ng illegal drugs? Never, Your Honor. Okay. Tumistigo ka sa Senado. Tama po ba? Opo, Your Honor. At sabi mo sa testimonya mo ron sa Senado, ang itinuro mo na tao na siyang mastermind ng pagpasok ng magnetic lifters na naglalaman ng droga ay si Colonel Asierto. Tama po? Yes, Your Honor. Yes. Ito ba ang dahilan bakit nagtatago si Colonel Asierto ngayon? Yes, Your Honor. Most probably. Dahil sa pagtestigo mo na siya ang mastermind. Yes, Your Honor. Kaya ko yung ginawa, Your Honor, dahil alam kong hindi niya ako ipapapatay. Paki-refresh mo ang memory namin. Sino ba si Colonel Asierto? Si Colonel Asierto, Your Honor, I met him doon pang PAOK TF during the time of, I think, General Lacson, Senator Lacson. I met him already with Colonel Don, Sergeant Pardo pa lang. Sinabi mo noon na si Colonel Asierto ang mastermind, pero binawi mo sa pagtestigo doon sa kaso mo. Yes, Your Honor. So hanggang ngayon, yung pa rin ang posisyon mo. Yes, Your Honor. Okay. Relax lang. Kung yun ang katotohanan, bakit mo pinaratangan si Ed Asierto? Ano ang meron? During that time, Your Honor, patayan dito, patayan doon. I have to save my life and together with my family. Alam ko si Colonel Asierto at Colonel Pajardo ay hindi ako pababayaan. At aamoy ko na po sa mga kaibigan ko na mayroong mangyayari sa investigation na to. So, para safe po ako, mas ginusto ko pa hong si Colonel Asierto ang sabihin ko dahil alam ko hong hindi kami mag-aaway ng personal. Alam ko magsasakripisyo kami tatlo eh. Dahil sila mismo nagsabi sa akin na tayo ang target. In fact, that is also one of the advice ni Colonel Asierto. Kaya lang hindi ko na masabi sa kanya na, sir, ikaw na lang ang bitbitin ko dahil wala na, nagtataguan na eh. In fact, nung honor, yung last hearing, nung tinuturo ko siya, halos sabihin ko sa kanya na magtago ka na, alam ko na rin, nasusunod siya, na mawawala ang buhay. Opo. Simulan natin ang doon sa kung paano kayo napunta doon sa magnetic lifter. Sino yung Henry na binabanggit mo sa affidavit mo? Your Honor, common friend na nagkukuha ng mga kliyente, importer, broker, nagpipinance para ma-release ang kargamento sa Bureau of Customs. Ano po ang buong pangalan niya? Your Honor, yung Chinese niya kayo, hindi ko maano kung Yu or Oy or Li. Sa tagal ko kung hindi na nakalabas ng kulungan eh. 6 na taon na kung hindi ko makuha diretso. Kung kailangan namin siyang tumistigo dito, makokontak mo ba siya? Sana, Your Honor, pumayag. Palagay ko makukontak ko yan dahil through the other brokers, friends, makukunik ko po siya. Mr. Chair, may I move that the resource person be directed to contact a person stated in his affidavit by the name Henry, so that he will be invited as a resource person in the next hearing. Henry. Henry, sir. Henry, hindi naman natin
Chairman Akop, may I request that we all invite the list of resource persons we wish to invite in our next Quadcom hearing before we adjourn, and we will put that into motion. Thank you, Mr. Chair. I just wanted to invite that guy so that all the statements made by Mr. Jimmy Guban would be corroborated if possible, in order for us to be able to build a case against these people. Thank you, Mr. Chair. Yes, thank you, Chairman Akop. Thank you. May I proceed, Mr. Chair? May I proceed? Thank you. Mr. Guban, ayon sa affidavit mo, si Henry ang nagpakilala sa iyo kay Nilo Abellera Jr. o mas kilala bilang Small, na isang First District Councilor ng Davao. Tama po ba? Opo, Your Honor. Nung una kayo nagkita, tungkol saan ang meeting ninyo? Your Honor, tungkol po sa mga releases sa kargamento sa Bureau of Customs, Port of Manila at saka MICP. Pwede ko bang malaman ano ang dahilan bakit ipinakilala ni Henry sa iyo si Nilo Abellera Jr.? Your Honor, parang malaman lang na si Henry ay isa sa mga connected sa kanila. Sino kanila? Sa kila Pulong, kay Mans. Also friend ni Michael Yang na talagang totoo na kaibigan si Henry. So, yun ang dahilan kung bakit pinakilala ni Henry si Mr. Nilo Abellera sa iyo. Yes, Your Honor. Isa po sa mga dahilan. Ikaw na rin ang nagbanggit na si Nilo Abellera Jr. alias si Small, ang nagbanggit na sila po ay trusted partner ni Mr. Michael Yang. Si Mr. Pulong Duterte at a certain attorney Mans Carpio. Opo, Your Honor. And sinabi rin po ba niya nung kayo nagkausap na siya ang facilitator ng mga release ng shipments nila sa customs? Sinabi niya rin po na luwagan na lang ipagkanilang kargamento. Ulitin ko, nabanggit mo dito na merong shipment sina Michael Yang, Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio, at trabaho ni Small o Mr. Nilo Abellera ang mag-facilitate nito. Sinisiguro ko lang yung kasagutan po Your ninyo. Honor, iba po yung facilitation. Siya lang ang nagsasabi, kasi ang nagpa-facilitate po ng documents yan, iba. Siya lang nagsasabi sa part namin sa CIS na kaibigan ang mga yan. At trabaho ni Mr. Abellera sa pagkaalam mo ang maglabas ng mga shipments nila. Yes, Your Honor. Okay. Na medyo mabilis para mabilis makalabas. Pwede po bang malaman kung ilang beses ilang beses finacilitate ni Mr. Abellera yung shipments nilang tatlo? Your Honor, isa po dun yung mga nawawalang container. Kaya hindi namin pinakialaman. Ano naman ang pakiusap sa iyo ni Mr. Abellera? Missing containers. Huwag nang pakialaman directly. Huwag nang pakialaman. So, ibig sabihin, sobrang luwag ang hinihiling sa iyo. Hindi po namin ibig sabihin kasi kami po ay nanguhuli or nag-alert So, sa labas. ang ibig sabihin nun, huwag mong hulihin. Yes, Your Honor. Okay. So, yung maluwag pala, sa affidavit mo, huwag hulihin. Opo. Maliwanag? Opo, Your Honor. Okay. Pwede bang malaman, kung maalaala mo pa, saan nanggagaling ang mga shipment nung tatlo? Ni na Michael Yang, Pulong Duterte, at Attorney Mans Carpio. Malimit po, Your Honor, China. Saan? China. Sa China. Kung tatanungin po natin ang customs, kung meron pa silang records ng mga ito, meron pa kayang records? Your Honor, kahit 6 na taon na po akong wala sa customs, tingin ko may file sila. Hindi po mawawala ang file ng customs.
May records po yun. Siguro naman may mga logbook kayo doon sa customs. di Opo, ba? Your Honor, at saka computer. Lalabas po ba doon yung pangalan ni Mr. Nilo Abillera? Ano, Your Honor? Dahil records doon ay pangalan lang ng company. Pangalan lang Ng company, ng consignee, ng kumpanya. or importer, Your Pero Honor. yung kumpanya, malalaman natin kung sino ang may-ari. Pwede po, Your Honor. Pwede. Dahil sa accreditation, kung bogus man yun, nag-file sila ng iba-ibang pangalan. Nabanggit mo rin sa iyong affidavit na palagi kayong nag-uusap sa cellphone o telepono ni Mr. Abillera. Ano po ba ang ibang napag-uusapan ninyo? Your Honor, diretso, sinasabi niya na yung ganito, okay na yan. Baka pwede naman pagbigyan mo na. Paano mo nalalaman na may kontrabando na laman yung mga shipments nung tatlong ito ni Michael Yang, Pulong Duterte at saka Mans Carpio? Your Honor, there are several containers na hinahanap during the time. Nasa post to be, pero ang alam ko, custom police ang binigyan ng order. Kami alam ko rin yung kargamento. So sabi ko sa intelligence, alam namin yan, pero ayoko nang pakialaman kasi may tawag siya. Alam din ba itong impormasyon na ito ng ibang tauhan ng customs? Your Honor, ang alam ko po, may records yan, may order ang commissioner para hanapin ang mga yan na nawawala. Dahil hindi lang po yan tungkol sa droga, kundi pati po sa agricultural products. Yung mga nawawala. Doon din sa affidavit mo, para bang dahil sa report ng nagkakaroon ng importation of illegal drugs, binigyan ka ng memorandum? Opo, Your Honor. Ano laman ng memorandum na yun? To monitor the importation of illegal drugs as per order ng nakakataas, si Director Albania ay binigyan po ako ng order. Yung tungkol dun sa magnetic lifter, paano napasok si Colonel Asierto doon? Your Honor, before kami yan nakuha, kami ay nagmi-meeting ni Colonel Asierto at saka si Colonel Pajardo. Dahil nga sa akin ang order na i-monitor ang drug shipments. So bilang law enforcement din sila at kaibigan, sinabi ko baka mayroon naman silang maitutulong tungkol sa pag-monitor ng shipment ng illegal drugs. Binanggit mo yung pangalan ng Colonel Fajardo. Sino po ba siya? Si Colonel Pajardo, Your Honor, the late Colonel Pajardo, wala na ngayon. Dati po yan kasama din ni Colonel Asierto sa EDSOT, PAOK TF. Dati rin po siya ang director mismo during that time ng NCR PDEA. Ng alin? NCR PDEA. NCR PDEA. PDEA, opo. Okay. Shall we say, nakalagay na trading na nag-import ng magnetic lifters. Ano nang pangalan nun? Bicaba Trading po. Yung Bicaba Trading ba yun listed doon sa inyong authorized na listahan na pwedeng No, Your Honor. may kapag-deal sa customs? Hindi. Hindi po. Matatandaan mo pa ba kung sino ang mga opisyalis dito? Your Honor, during that time, yung consignee hindi accredited, ibig sabihin po, walang accreditation sa BOC, hindi pwede mag-import. So probably, yung Bicaba Trading ay single proprietorship registered po yan sa DTI. Ayon sa affidavit mo, ang nagmamay-ari sa record ng Bicaba Trading ay mga dummies. Sino ba talaga ang tunay na may-ari sa pagkaalam mo? Sa pagkaalam ko po, ginamit lang sila. Sinabi niya, si Puniche nakiusap sa kanya. Sino po ang gumamit ng kanilang pangalan? Si Pakiulit. Punichen. Puni. Chen, Chen. or mayroon pa pong ibang alias. Na si Puniche naman, sinabing si Michael Yang. Paano mo naman nakilala na si Pony Chen? Kalibin din po yan ng isang kasamahan nila na babae nila Bilasto Cabral Barakil na taga Calapan City rin, Mindoro. Iyon ay importer-exporter sa customs. Importer po ang lumalabas sa kanila. Sa customs. Sa customs. Kilalang-kilala rin sila. Hindi po, Your Honor, kasi dyan lang sila ginamit. Kaya nga namin kinausap sila dahil hinahanap namin kung mayroon pang iba. So transaction lang na ito
sila ginamit. Yes, Your Honor. Okay. At ano naman ang sinabi sa iyo para luwagan mo sila? Nung mga si Mr. Abillera, si Mr. Ponichen. Dahil yan po ay kanila naman, aayusin nila. So, ibig sabihin, wag mo nang hulihin, bayaan mo na lang. Dahil yan ay kila Mans Pulong at Michael Yang. So, ibig sabihin, ginagamit nila yung pangalan ng tatlo. Opo, Your Honor. Si Michael Yang, si Pulong, at saka si Attorney Mans Carpio. Yes, Your Honor. Okay. Ang susunod kong kwan is yung parte ng affidavit mo na nung ikaw ay na-contempt, nakulong ka, di ba? Opo, Your Honor. At sinabi kanina sa pagtatanong, binisita ka ni certain Mr. Paul Gutierrez. Yes, Your Honor. Tama. Bakit ka binisita ni Mr. Paul Gutierrez? Para takutin at sabihin na wag sa banggitin yung mga pangalan na yun. Noong panahon na yon, sino si Paul Gutierrez? Your Honor, ang pagkakalam ko lang po, the ACDC man, reporter, writer, kolumnista ng tabloid. Reporter at writer, nakakapasok doon Tabloid. sa detention cell mo para takutin May ka? kasama po na empleyado ng Blue Ribbon Committee. Ano, no? May kasama. May kasamang staff ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Nanumpa ka. Opo. Mr. Guban, ang bumisita sa iyo, si Mr. Paul Gutierrez, para takutin ka at kasama staff ng Blue Ribbon ng Senate? Yun po ang nagpakilalang una, yung staff ng Blue Ribbon. Yun ang kumatok at nagsabing Blue Ribbon to. Then saka po sumunod pumasok. Pagbukas ko, yun pala ay nandoon sa Paul Gutierrez. Matatandaan mo ba kung sino yung mga staff ng Senate na yon, ng Blue Ribbon? Isang babae lang po, Your Honor. Hindi ko na matandaan yung pangalan. Pero sa mukha, baka makita ko pa. Matandaan ko pa. Yung bang pinagkulungan sa iyo, may CCTV? Your Honor, sa baba, kayo nga po, sabi ko baka pwede ma-request. Yung parking ng Senado, alam ko may CCTV. So, I request, Your Honor, na sana madala. Okay. At si Paul Gutierrez, the whole hearing ng Blue Ribbon, nandoon yan. Yung pagbisita sa iyo ni Mr. Paul Gutierrez at takutin ka, ang sinabi ba sa iyo, i-implicate mo si Colonel Acerto? No, Your Honor. Ano Ako na ang po sinabi nag-isip. nila? Sinabi lang na wag mong babanggitin yung mga pangalan na yan. Huwag mong banggitin ng pangalan ng tatlo. Okay. Paano naman nagamit si Mr. Paul Gutierrez? Meron ba siyang amo? Sabi niya, si Benny Antiporda. Siya din na nagsabi na kaibigan ni Michael Yang, si Benny Antiporda, treasurer or secretary, officer sa National Press Club. Sa kanya po yun ang galing yun. Si Paul Gutierrez ang nagsabi noon. Yes, Your Honor. Nabanggit mo rin kanina, narinig ko, yung pangalan ng isang Benny Antiporda. Opo. Ano naman ang parte ni Benny Antiporda dito sa salaysay mo? Bilang media man at boss, kaibigan ni Paul Gutierrez at kaibigan nila Paul Yang, Michael Yang at saka nila Pulong. Si Paul Gutierrez din ang nagdagdag niyan eh. Siya ang nagsasabi ng mga kaibigan niyan, Malacanang yan. Siya po din ang nagsabi, kaya naku-confirm ko mismo galing sa bibig niya. Okay. Mr. Chairman, wala na po akong may tatanong muna dito sa resource person na ito. Baka sa susunod na hearing natin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Chairman Acop. The next to interpolate is Congressman Salo. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa iyo, Mr. Jimmy S. Guman. Nabanggit mo po rito sa affidavit mo na ikaw ay Customs Intelligence Officer. At binabanggit mo po rito na duties and functions mo consist of monitoring, profiling, and recording of importation of goods, as well as intelligence works. Ano pa po ba yung kasama dito sa trabaho mo? Kasi nag-iisip lang ako, bakit ikaw ang kailangang kinausap? No, ikaw ang kinausap ni na Henry, ikaw ang kinausap ni na Nilo Abillera Jr. as a small. Ano po ba yung nakapaloob doon sa role mo? Ano po ba yung meron ka Your para Honor, kausapin kanila?
Your Honor, during that time po, I was already designated as the OIC Chief ng CIIS, Bureau of Customs, Port of Manila. Then during that operation, ako rin po, Your Honor, ang halos team leader na nagre-represent sa Bureau of Customs. Kasama ko po yung PDEA, may counterpart ang PDEA. So alam nila na ang desisyon or pwedeng gawin ay manggagaling sa akin dahil ako ang nakakaalam ng customs. Sa loob mismo ng customs. So, ibig sabihin, sa mga panahon ito, ikaw ay may kapangyarihan, may otoridad ka para i-release ang isang shipment. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. So, kapag kinausap ka nila, binanggit mo po rito na luwagan mo, sabi ni Small sa'yo, sa paragraph 4, always talk to me over the phone and sought my help in the release of your shipments, to which I acceded. Meron po ba silang, ano po yung kapalit kapag kinakausap ka nila? Isang pakiusap lang po ba yon o mayroon silang offer or anything para pumayag ka doon sa kailang request? Your Honor, may kapalit, tag-o-offer, pero nire-reject po namin kasi napakalakas ng ginagamit nilang pangalan. Pwede mo bang banggitin dito kung ano po yung mga offer na yan kung sakali? Konting suhol para luwagan. Pero sabi ko nga, hindi ko namin yan tinatanggap dahil ang impluensya at napakalaki at hindi rin bagay na dapat gawin. So pakikisama na lang ang ginagawa namin. Okay. So, ibig sabihin, niluluwagan mo, pumapayag ka doon sa kailang pakiusap bilang isang pakikisama. Although, may binabanggit ka rin na consideration. Except that, sabi mo, dahil malalakas yung mga pangalan na binabanggit, hindi ka pumapayag na tanggapin. Yes, Your Honor. Nabanggit mo dito sa paragraph 5, our office received reports from our confidential informants, usually bodegueros and pahinantes of the shipments facilitated by Councilor Small Abiliera, that illegal drugs were mixed up with the said shipments. Nung nalaman niyo po ito, ano po yung ginawa po ninyo? Your Honor, yan nga pakiusap, kaya pikit bulag ka na lang doon sa mga shipment nila. Pikit bulag ka na lang, bayaan mo na lang mawala. Kaya nga, ito na lang ang pinukusa namin na isang shipment. Kaya nga, nagiging missing containers na lang. Sa recollection mo, gaano karaming shipments o ilang beses po sila na nakapagpapasok ng shipment? Your Honor, as per reports, that is about, sa Port of Manila po, 700 more or less containers. Yan po ay on In record. a span of gaano katagal po yung 700 shipments po na yan? Bago lang po si Commissioner Lapina, about 2 or 3 months. 2 to 3 months, may nakapasok na 700 Nakalusot po, shipments. mga padating at nakakalabas na walang nakakaalam kundi sila lang. At sa iyong pagtaya, dun sa mga 700 shipments po na yon, ilan sa tingin mo ang may nakasama na illegal drugs? Your Honor, ang ano namin noon, assessment namin, 50% may palaman. So, ibig sabihin kung 700 shipments in that span of period, at 50% may laman, 350 shipments may laman na illegal na droga? Yes, Your Honor. Chabu. Base po sa pagtaya po ninyo, gaano karami usually yung laman ng isang shipment na illegal drugs? Your Honor, hindi ko ma-determine ngayon, pero ang nagdedetermine niyan yung PDEA. Nanggagaling na sa kanila ang assessment pag nakakalabas na. Kaya nga ho, pinupukpok ng PDEA ang customs, yung Customs Intelligence Deputy Commissioner, pinupukpok naman yung Director, then sa amin naman binababa yung order. Doon sa 700 na binabanggit mo kanina, 350, dahil 50% yung may laman, mayroon ba kayong finlag doon, in-stop kahit na isa? No, Your Honor, hindi ko talaga nakialam sa kanila. Dahil nag-project na lang kami, nung sinabi, para na lang dito sa isang project. So, ibig sabihin, lahat po yon, nakalabas po yon, malaya na naka-circulate. Nakalabas, Your Honor. Okay. Malala mo po ba kung anong period po ito? Anong taon? Anong buwan? 2018. Dito sa sinabi mo, sa paragraph 7, on account of our intelligence works, various shipments were alerted, and in various occasions, Councilor Small requested me, luwagan mo yung mga shipments na yan. Alam mo naman na kina Michael Yang, Pulong, at Mans yan. Opo. Kailan ka kinausap tungkol po rito? Your Honor, halos ano naman kasi mula pa nung pagkaupo nila
2017, nandoon na sila. So halos yung telepono, about 3 times kami personal na nagkakilala, nagkakwentuhan, then by phone, tatawag, pare, meron kami dyan. So ibig sabihin na meron kami dyan, hayaan mo na. Sabi ko, uwi na lang tayo, wag na natin pakialaman yun. Sabi mo na appoint ka sa OIC. Sino ba yung i-credit mo doon sa position po na yon, sa appointment mo po na yon? I was designated, Your Honor, as Port of Manila, CIIS. Ang nag-appoint sa akin ay yung recommended ako ng director ng CIIS. Then the order was approved by the Commissioner of the Bureau of Customs. Sabi mo rin dito sa paragraph 8, said container shipments were reported missing while on hold and alert status in POM and MICP as well as other international ports in the country, prompting the House of Representatives to invite Customs Commissioner La Pena and to shed lights thereon. Hindi ko lang makuha po yung relasyon po ng paragraph 7 at paragraph 8. Alin po ba yung tinutukoy po niyo dito na nawawalang shipment? Yun yung during that year on honor, na mga nanawalang mga missing containers na na-involve sa kanila. Yung around 2018, early 2018 na bagong upo si General Lapina. Mga ilang shipment po itong tinutukoy po ninyo na Yan nawawala? na po yung honor na pag binilang sa containers, around 700 containers. Yung shipments, hindi na ho namin kinukuha, hindi na namin pinakikialaman. Then paragraph 9, binabanggit po nyo dito na may mga overstaying cargoes. One of which was the Vicaba trading shipment. Opo, Your Honor. Anong relasyon po noon doon sa naunang mga nawawalang shipment? Isa po yan, Your Honor, sa tatrabahuin nila na pumutok na tinatrabaho. Ibig sabihin, nalaman na ng ibang tao sa customs, tinatrabaho na namin at tinututukan na dahil nalaman ko na ngayon through sa mga dokumento sa Bureau of Customs na may overstaying na bakal at yun ay tinik na namin diretso. Chinik na po namin. Ibig bang sabihin po nito, nire-report ninyo as missing pero the fact is, unaccounted for lang, doon lang siya sa loob? Yun pong iba po, reported yun na missing, yan po ay overstaying. Ibig sabihin, nasa loob pa ng port. Pag missing na, ibig sabihin, nakalabas na sa port. So, iba po yung mga shipment na binabanggit po ninyo na nawawala dito sa mga overstaying. Opo, iba po yun. At dito sa overstaying po na ito yung nahanap po yung, nakita po yung shabu Opo. na nakapaloob po sa Magnetic lifter. Magnetic lifter. Opo, Your Honor. Paano nyo nalaman na may shabu po doon sa shipment po na yon? Your Honor, coordination na po yun. Ang nag-assist ng information kami at saka si Colonel Asierto at si Colonel Pajardo yung PDEA. Kasi we are working together. So nung nalaman po ninyo na mayroon pong laman po yon, ano po yung naging action po ninyo? Tinutukan na po namin yun. Yung isa na yun na matagal na, dapat more than 30 days na tinutukan namin, gumawa na kami ng official report para aprobahan ni Commissioner at maibaba, ma-verify ko nandyan pa at ma-open, mabuksan yung container na yun. Na-verify po ninyo na sa Vicaba po ito. Yes, Your Honor. Siya yung importer. Then, nung binuksan po ninyo, ano po yung lumabas? Yun po yun, lumabas na yung magnetic lifter, binuksan ang magnetic lifter. In the presence po yan, together with PDEA, na lumabas na rin po yung shabu. Nung makita po ninyo na gano'n, ano po yung sumunod na ginawa ninyo? Your Honor, hindi na po namin trabaho yun, PDEA na po ang trabaho nun, kaya tinurn over ko na sa PDEA. So, tinurn over po sa PDEA. Opo, dahil positive na ang drug shipment. Ngayon, nagkaroon po kayo ng kaso. Anong kaso po yung final po sa inyo? Saang related po yung kaso po na yon? Related po dyan, conspiracy to import drugs. Yung droga na po yan, pinalalabas na kami ay kasabwat sa importation na yan na hinuli namin. Nakasabwat ka ng Vicaba. Ng Vicaba. Kung sinasabing kasabwat ka sa Vicaba, sino-sino ang kasama mo na nakasuhan? Your Honor, kami lang tatlo at saka yung Vicaba, tatlo, din Chinese. Hindi po ako, yun lang po. Tatlo kami, si Colonel Pardo, Colonel Asierto, ako, yung tatlong nawawala ngayon. Si Bidasto Cabral Barakel, Lakigan, Katipan, din I think Chinese. To Chinese, na parehong may mga standing warrant.
So yung mga kasama mong nakasuhan po rito, yung mga importers din. 3 doon sa mga importers plus 3 po Plus kayo. po yung Chinese, opo. Kailan po kayo kinasuhan? Your Honor, ako po ay witness sa legislative noon sa Blue Ribbon. So ongoing yung kaso. 2018, 2019 po ako, I think to early February, March, may pinailan po kami ng kaso. Then I was arrested, I think that was April 2019. Then kailan po kayo na-convict? Kinonvict po kami after 4 years. Last year lang ho. Alam ko po napasok po kayo sa Witness Protection Program before. Your Honor, hindi po yata in-effect ang Witness Protection Program noon. Yung RA 6981, hindi po binabanggit pag binabanggit namin. Sa Department of Justice, pag binabanggit namin, parang hindi nila pinaniniwalaan. Even sa court, during the trial, we are insisting that I am a witness during that time. I was a witness in the Legislative Blue Ribbon Committee hearing. Wala pong nag-comment. Kaya nga ho, gusto ko dito ilabas dahil baka kako yung batas, sarado na, hindi na effective. And that is also why, Your Honors, na sana ho yan ay matulungan ako na yan po ay maging effective. So ibig sabihin, hindi po kayo naging witness on the part ng gobyerno. Hindi po. Talagang accused, kinulong. Tinanggal po ako, I think April din. Nung isinerve yung warrant, tinanggal ako sa WPP, dinala ako sa NBI. So lumalabas dito na yung Bicaba, nung kausap mo itong si over the phone, itong si Mr. Pony Chen, babae po ba ito, lalaki? Lalaki po. Lalaki. Yan po yung kalibinong katipan. Ito po yung binabanggit din po ninyo na Chinese. Na Chinese po, na ginamit si Bicaba. Yun ang nakiusap kay Bidasto Cabral Barakel para gamitin yung Bicaba trading, maging consignee. So kasama rin po ba siya sa kinasuhan? Kasama din po yun sa Chinese. Kasama niyo pong na-convict. Kasama din po yan na may standing warrant ngayon. But at the same time, siya rin po yung nagsabi po sa inyo na huwag ikaw matakot kasi sila Man Scarpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment. Yes, Your Honor. Itong mga binanggit po niya, lumabas din po ba ito sa pagdinig sa inyo sa kaso? No, Your Honor. Bakit itong binabanggit mo po ngayon, binanggit mo ba ito sa kaso? Sinabi ko lang po yan, no, Your Honor, hindi ko diniretso ang pangalan ng mga tao yan kasi inaantay ko po yung ganitong fora. Dahil kung doon ko yung gagawin sa judicial affidavit ko na sinabi ko na bakit yung 3 nahuli, nawawala? Bakit ako ang nakakulong? So I am supposed to mention that 3 person, Your Honor, pero baka lalo mapadali kagad ang buhay ko. Sabi ko, kailangan mag-isip muna ako kung paano at kung saan ko sasabihin. Kaya sa judicial affidavit ko, Your Honor, sa RTC Branch 35, nakalagay po yun doon na binabago ko ng statement ko at sinasabi ko rin po, hindi ko po alam na may hearing na ganito. For your last question, Congressman Salo. Panghuling tanong, ngayon na nandito ka at sinisiwalat mo lahat ng mga bagay na ito sa nakasulat sa affidavit mo, anong ine-expect mo? I am seeking for truth and justice, Your Honor, na matulungan po ako nitong kagalang-galang na committee para po ang taong bayan ay maniwala sa atin na ang hustisya ay hindi lang para sa ma-impluensya at mayaman, na ang hustisya ay para sa lahat. Hindi kung sino ang gusto nilang apihin, ay aapihin nila. At ang batas ay hindi na i-implement. Remember, Your Honor, a witness ng Senado ngayon ay nakakulong for more than 5 years mula sa City Jail o NBI hanggang Bucor. Halos ngayong September, 6 na taon na po ako nagdurusa, Your Honor. Maraming salamat po, Mr. Chair. Just sa manifestation, marami pong binanggit po si Mr. Jimmy S. Guban po rito. I would manifest, Mr. Chair, na tawagin din po natin sila sa pagdinig po nito. Kagaya po ni na Mr. Councilor Nilo Abellera Jr., alias Small, kung possible si Pony Chen na binabanggit po niya sapagkat siya po yung nagsabi at nagbanggit ng mga pangalan na may sama po sila sa mga susunod na pagdinig. Maraming salamat po, Mr. Chair. Yeah, thank you, Congressman Salo. Yes, at the proper time, before we adjourn in this committee hearing today, the chair would like to ask for a motion
as to who the personalities we wish to invite in our next scheduled hearing of the Quadcom. Thank you, Congressman Salo.